ang Pilipinas, ang nakakapamahala sa Pilipinas, religion. Hindi mo pag-uusapan ng religion, hindi mo ngayon alam kung ano nangyayari habang pinamumunuan nila ang Pilipinas. Hindi nyo nakita kung alin religion ang pinakamayayaman sa Pilipinas. Saan galing ang yaman yan kung hindi galing sa mga miyembro? Saan dinadala ng mga pastor ninyo yung pera nila? Yung mga bagay niyan, hindi nyo tinatanong yata sa mga pastor ninyo eh. Kung paano niloloko na lang kayo ng maraming mga pastor eh. Baka hindi nyo alam, tinatarantado na lang kayo ng maraming mga pastor dito sa Pilipinas. Hindi nyo yata alam. Tignan mo, yung isa nga kita mo? Yung isang leader dito sa Pilipinas, nakita mo hinahabol ng FBI? Gusto mo magpag-usapan ng religion? Usaping politika na yan, kung di nyo napapansin, mga religious leaders ang nakakapamahala. Sila yung mga oligarchy na nasa likod ng mga politiko. Our country is up dahil sa mga politiko na pinamamahalaan ng mga nasa likod ng mga religious leaders. Ba't hindi pag-uusapan ng religion? Bakit? Ano ba yan? Ano ba yung religion na yan? Gaano ba katibay yung religion na yan na kahit bawal nating pag-usapan? Kahit na yung ginagawa ng mga religious leaders, bawal nating pag-usapan. Ganyan ba talaga tinuro ng Diyos? Huwag nating pag-usapan ng religion? Para na may Biblia tayo at may Quran tayo? Kung bawal din palang pag-usapan. Di ba ang mga nakasulat sa mga lumang libro, yung mga bagay na pinag-usapan at isinulat nila noon para basahin natin ngayon? Bakit hindi pag-uusapan? Pakipaliwanag nyo sa akin, ba't hindi dapat pag-usapan ng religion? Sa akin, isang malaking pag hindi tayo nag-usap ng relihiyon. Kung hindi totoong may Diyos, lahat ng bagay walang kwenta. Pero kung totoong may Diyos, yan lang ang kaisa-isang bagay na pinaka-importante sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay kami second. Pangalawa na lang lahat ng ibang mga bagay. Tapos hindi tayo mag-uusap ng religion? Kalokohan. Hindi, alam mo, totoo, masyado nyo na kasing sinamba yung mga relihiyon ninyo. Hindi na kayo open pag-usapan kung yan bang relihiyon ninyo, mga pastor. Ang daming mga siraulong pastor baka hindi nyo alam. Isipin mo kung gaano karami ang nasa Securities and Exchange Commission na mga rehistradong religious organization sa Pilipinas. Halos 20,000 yung mga yun Baka nga 40,000 pa, pero libo-libo yung mga rehistradong relihiyon. Ibig mo ba sabihin lahat ng relihiyon na yun sa Diyos? Lahat silang magkakakontra sa isa't isa, lahat sila sa Diyos. Maraming relihiyon dyan sa demonyo, pera-pera lang yan. Malaking negosyo ang relihiyon sa Pilipinas. Pilipinas, uulitin ko, ang relihiyon, isa sa mga pinakamalalaking negosyo sa Pilipinas. Walang tax yan, walang tax. Dapat kayong mga miyembro ang nag-uungkat. When I studied the life of Muhammad, in 10 years, he waged 83 wars. In 10 years. 27 wars and 56 raids in 10 years. And you are going to teach me that Islam is peaceful? No, it's not peaceful. Are you going to give a Nobel Prize for somebody who waged 83 wars? Muhammad, he had many wives, 11 of them. One of them, she was 9 years old. He was 53. I am 50. I cannot marry a girl that has 9 years old. You cannot. That's abuse. Are you going to put him as a role model? You cannot compare Jesus with Muhammad. Jesus never killed a person. He never killed an apostate. He never waged a war. So he was a role model for me. That's why I loved Muhammad and I wanted to follow Jesus. I have people who just criticized Muhammad once. And he ordered his disciples to go and kill him, even lying. His name is Ka'b ibn al-Ashraf. He's a Jewish guy. They killed him. They lied to him. They took him and they killed him.